Si Coach Yeng Guiao may nakikita pa ring good news sa kabila ng pagkatalo nila ng 5 beses. Naglabas din siya ng pahayag tungkol sa bagong import ng Rain or Shine. Ang Magnolia Hotshots, masasabi nating isang malaking banta sa titulong hawak ng Barangay Ginebra. Bakit kaya? Tutukan po natin yan. At si Coach Tim Cone nagbigay ng pahayag tungkol sa pagpasok muli ni L.A. Tenorio. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kabila ng pagpapalit ng import, wala pa rin nakukuhang panalo ang Rain or Shine. Ano ang masasabi dito ni Coach Yeng Guiao na patuloy naghahanap ng tamang kombinasyon sa kanyang kupunan para maitala ang unang panalo? Ito po si Coach Yeng sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Para sa akin, good news pa rin yun. That means hindi locals ang problema namin. Naghahanap lang kami ng tamang import siguro na pwede naming maiterno sa team. Masaya ako sa mga locals namin. Si Mamuyak, maganda yung inilaro. Bago pa yan, si Andre naman, di ba? Hanga ako kay Adrian Nocum. Maganda yung ginagawa ng mga locals namin. Hindi naman ako disappointed sa pinapakita ng mga locals. So ayon na rin po kay Coach Yeng, wala siyang nararamdamang pagkadismaya sa mga local players kasi totoo naman maganda po yung pinakikita nila, di ba? Medyo minamalas lang po talaga yung kupunan kasi kaya naman nilang manalo pero yun nga po nauungusan pa rin talaga sila. Lamang pa sila sa first quarter pero umarangkada po yung San Miguel sa second quarter. Nung third quarter, lamang pa sila ng isa and of course, sa dulo talaga sila kinatay ng San Miguel. Si Mamuyak, 33 points po yung kinamada sa laro na yon. Si Treadwell, na ipinalit nila kay Summers, nagtala naman siya ng 8 puntos at 15 rebounds. Malaki yung rebounds pero hindi po kinaintak pa ng rebounds yung kakulangan niya ng puntos. Ano ang masasabi ni Coach Yeng Guiao sa bago nilang import na si Treadwell at sa tinamong ikalimang pagkatalo sa mga kamay ng Beermen? Ito po si Coach Yeng sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Hinahanap pa rin namin yung rhythm namin. Meron kaming bagong import, di ba? Gusto rin naming ma-improve yung rebounding at depensa. Tingin ko, nag-improve naman Pero pagdating sa import matchup, sobra-sobra yung naibibigay naming opensa sa kabila. Meron naman kaming pagkakataong manalo, 1 or 2 possession sa dulo ng laro. Pero kapag natalo ka kasi, parang nanenegate yung effort na yun Kita naman yung improvement sa rebounding kasi kay Treadwell pa lang po meron na silang 15, di ba? Kaya lang, ayon na rin po kay Coach Yeng, mas matindi rin yung naging opensa ng kabila. Ibig sabihin po nun, humina po yung kanilang depensa. Ayun, nanalasa ang San Miguel, partikular si Marcio Lassiter, na isa sa mga naging dahilan ni Coach Gallant para kuhanin ang panalo laban sa Rain or Shine ni Coach Yeng Guiao. Kung nananatiling walang panalo ang Rain or Shine, nananatili namang walang talo ang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero. Sa puntong ito, nananatiling malaking banta ang Hotshots sa nagde-depensang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Ano ang naging paalala ni Coach Chito sa players para makuha ang ikalimang panalo versus NLEX? Ito po si Coach Chito sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Pinaalalahanan lang namin ng players na higpitan ng depensa. Kaya isang patunay po ito yung nalimitahan natin ng NLEX sa 80 puntos pababa. Depensa po talaga sandalan ng bawat koponan para makakuha ng isang panalo. At yun ang ginawa ni Coach Chito Victolero. Walang duda po yun. Yun ang isinaksak niya rin sa isipan ng players at ang resulta, isang kumbinsidong panalo, 99-72, tambak ng 27. Actually, lamang pa ng 2 ang NLEX sa second quarter sa score na 46-42. Pero pagpasok ng third quarter, nanalasa na ang Hotshots dahilan para kumamada ang mga bata ni Coach Chito ng 30 points versus 14 sa NLEX sa quarter po na yon Ang laki ng kinamada nila, di ba? Naiwan bigla yung Road Warriors at pagsapit ng fourth quarter, hindi na rin nakabalikwas pa ang NLEX kung saan kumamada lang sila ng 12 puntos laban sa 25 ng Hotshots. Kung napansin po natin, nagbago tempo ng laro sa third quarter ng bakbakan kasi nga kumamada sila ng 30 points versus 14 ng NLEX, di ba? Ano ang masasabi dito ni Coach Chito Victolero? Sino ang nagsilbing spark plug nila sa mga oras na yon? Ito po si Coach Chito sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Si Gio kasi ang spark namin. Siya yung energy guy namin. Nung pumasok na siya sa third quarter, nag-iba na yung tempo ng laro. Matindi po yung kinamada ni Gio Halalon kagabi. Nagtala po siya ng 11 points, 8 rebounds, and 8 assists po yun habang sinamahan din siya ni Import Tyler Bay na merong 23 points.
Si Mark Baroka, meron po siyang 19 points at 9 assists. Ang lalaki, di ba? Si Paul Lee, meron po siyang 14. At ang big man na si James Laput, kumamada po siya ng 16 points. Sila yung nagtulong-tulong para wasakin ang pangarap ng NLEX na maitakas sa isang panalo para pasinayaan ang pagpasok ni Stokely Chaffee na naging kapalit ni Thomas Robinson. Walang duda, malakas ang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero. Dahilan para sabihin po natin na banta sa corona ng dumidepensang Ginebra na may kakulangan sa players. Sa puntong yan, balitang papasok na muli si L.A. Tenorio. Actually, kumpirmado na po yan. Ayon na rin po sa kanyang post sa kanyang IG. Ano ang naging pahayag ni Coach Tim Cone sa napipintong pagsalang muli ni L.A. Tenorio? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Fit at ready to go si L.A. Isang buwan na rin siyang nagsasanay sa amin . Inaasahan na namin na maibabalik niya ang pamumuno sa court. Iba naman kasi yung presensya ng veteranong katulad ni L.A. Tenorio, di ba? Hindi kayang pantayan yung kanyang karanasan. Kaya malaking factor po talaga yung kanyang pagbabalik sa kupunan. Matapos ang pananahimik, bunga po ng kanyang naging karamdaman na isang naging malaking hadlang sa kanyang kagustuhang ituloy ang paglalaro. Ngayon, handa na muli siyang pumasok kasama ang buong kupunan ng Ginebra bagamat wala sa kanilang poder si Justin Brownlee na dati nilang katuwang para bigyan ng kampyonato ang prangkisa. Inaasahan po ng lahat na makapagtatala pa sila ng panalo para depensahan ang titulong hawak-hawak po nila sa kasalukuyan. Sa pagbabalik ni L.A. Tenorio sa Barangay Ginebra, may restrictions ba na ipatutupad si Coach Tim Cone? Ano ang gagawin niya sa pagpasok ni L.A.? Ito po si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Wala kaming restrictions sa kanya. Ipapasok namin sa dyan at hahayaan namin magdikta kung gaano karaming minutong makukuha niya. Isa lang ang ibig sabihin nun, malaki pa rin ang tiwala niya kay L.A. Tenorio. So ngayon, yung pagpasok ni L.A. sa Ginebra is karagdagang puwersa po yan sa kupunan. At good news na rin yan para sa Barangay Ginebra fans. Sa sked po ng Barangay Ginebra kakaharapin po nila ang Terra Firma Jeep. Bukas po yan at inaasahan po natin na muling dadagundong ang arena kasi bukod sa pagbabalik ni L.A. Tenorio, ngayon lang ulit sila sasalang matapos maitakas ang panalo versus Blackwater. Susunod nilang kakaharapin ng Phoenix sa November 9 po yan. Medyo matagal-tagal na naman, di ba? 6:15 PM. So, abang-abang lang po tayo. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.